Margie man daw sa Lido to. Eli, Robin ka. Mama, sunang ko. Ay mo mama. Bakal mo na ako sa mama. Kita sa DSWD, si Ma'am Catalan. Welcome na to. Okay. Huwag nakasipin na tanan, pati yung lingkod. Anang init na bang pwede ang sa nato, kahit yung paninggamutan, bumali na sa landong. Okay, ayos na sa painita. Maraming salamat sa pagdaan ni Sir. Daghan kayo niyo kamutana sa inyong pagkaluman. Ano na? Sige na kayo talaga makapunta sa lain. Ako sa kita ang ilang mga talent from Barangay Ampayon. Mga Sumba Girls. Mga Sumba Girls na membro sa NPR. Wala marinig mo? Okay. Ayong buntad sa inyong tanan. Good morning, everyone! Kami po ay nagagalak na mapunta dito sa inyong municipality. Ito po ay isang malaking karangalan at matagal na namin inaantay na kami ay makakapasyal dito sa mga iba't ibang municipalities ng Mindanao upang magdala kami ng mga mensahe tungkol sa mga benepisyo na binibigay po sa inyong mga gobyerno. Kanina po, marami akong narinig na Duterte. Welcome po kayong lahat. Ito ay isang assembly ng lahat ng Pilipino. Noong administrasyon Duterte ako. Ako po ay umakyat sa bundok ng Mountain Province na tumulong sa drug rehabilitation program ng Duterte. Ngayon naman, ako ay nagsisilbi sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sapagkat siya ay halal na Pangulo ng bansang Pilipinas. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, siya ang hinalal na Pangulo ng bansang Pilipinas. Nandun po ako sa lahat ng kanyang assembly hanggang sa kanyang proclamation sa Luneta. Marami akong nakaaway, in-unfriend sa Facebook dahil galit sila sa akin. Dahil ako ay supporter ng Duterte. Pero ako po ay unang-una Pilipino. Bago ako Duterte, bago ako Marcos. Ako ay Pilipino. Kayo po ba ay Pilipino? Ang mga administrasyon, ang mga presidente na papalitan yan. Ang mahalaga, ang kabuhayan ba natin ay guminhawa kahit sinong presidente? Yun ang tanongin natin. Magbabago-bago lahat yan.
ipaalam sa inyo kung ano ang mga ginagawa ng Pangulong ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nakakarating sa inyo dito sa bahay. At napakarami po yun at kami po ay nalulungkot sa ganitong nangyayari. Napakadami, hindi namin alam kung bakit sa Mindanao, sa Visayas, at sa mga maraming angkat ng Luzon, hindi nakakarating sa mga taong bayan. Ano yun? Ano problema? Politiko. Sa ngayong araw na ito, wala akong politiko dito. Tayo lahat ay Pilipino, tayo lahat ay dapat makinabang sa ating mga karapatan. Sino man ang Pangulo natin. Ngayong araw na ito, ang ating Pangulo hanggang 2028 ay si Pangulong Bongbong Marcos. Walang nangyayari sa ating mga Pilipino at marahil kaya walang nangyayari sa atin dahil po nagpapadala tayo sa politiko. The success of our country depends on all of us, hindi sa mga politiko. Tatandaan po niyo yun. Nagbabago yan. Hindi nila tayo kakilala. Nakakalimutan nila tayo. Dahil, ano ang kanilang unang iniisip? Yung kanilang self-interest. Okay? So, ganito ang introduction. Ngayon, ang aming kampanya dito ay information campaign. Dahil gusto namin malaman ninyo ang mga tamang impormasyon tungkol sa programa ng gobyerno natin para kayo po ay makikinabang. Isang mahalaga pong usapin sa information campaign ay true, correct information. Ang kalaban po natin ngayon ay fake news. Okay? Marami po sa atin ngayon ang nakakalungkot, lalo na mga nagpe-Facebook. Sino dito po nagpe-Facebook? Taas po natin ang kamay. Ay, dalawa lang nagpe-Facebook? Tatlo lang? Ha? Lahat. Taas natin ang kamay natin. Kung lahat tayo nagpe-Facebook. Sapagkat ang Facebook ay isang mabuting medium of communication. Doon natin makikita ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa nangyayari sa bansa natin. Pero ang Facebook ay pwedeng gamitin sa hindi mabuting paraan. Yung mga magkapit-bahay na magkakaaway, nagpo-post tungkol sa kapit-bahay nila. Tama? Yung mga gusto nila ng chismisin yung kapit-bahay, nagpo-post tungkol sa kapit-bahay. Tama mo ba? Ngayon naman ang fake news. Sino po dito, ano man ang kulay ninyo, sino man ang sinusuportahan ninyo sa politiko, sino na dito ang kabasa ng fake news? Pakikwento niyo po sa amin kung ano yung latest ng fake news na nalaman niyo fake pala. Meron mo bang mag-share? Okay po. Sino na po dito nakabasa ng fake news? Kahit isa ba, wala. Hindi na kayo kanya. Kasi kami ay nandito para makinig. Halika, halika. Oh, sige, share mo sa kanila kung para sa amin fake na basa
yung fake news, yun, iba ang salita ng ibang tao na pangampal na daw. Okay, thank you. Para sa iyo, fake news yun. Okay, fake news para sa kanya dahil hindi siya nag-agree. Okay. Thank you po. Sino dito? Ang nakabasa, ang maniwala, at maya-maya na-realize na fake pala. May patirienta si Apo. Sasagot. Kayo po, ma'am. May narinig na kayo fake news? Nakita kayo fake news? Hindi ka nababasa ng fake news. Okay. Kayo man may fake news kayo nabasa. Ang fake news po ay isa. Una-una, recorded cancer stage 4 ng Pangulo. Tama po ba? Nabasa niyo na yun. Okay. Narinig mo ba? Marites? Marites? Patay na daw. Ang ulo natin. Kanya yun, di ba? Stage 4 colon cancer. Oh, hindi nabulol tayo. Pati ako naniwala doon. Kasi parang nainis ako, di ba? Kasi naman, sa susunod na araw, nandun naman ang Pangulo. Sa lahat ng mga events, nandun ang Pangulo, pasigla. Diba? Hanggang ngayon, sabi nila ng Pangulo, AI na yung Pangulo natin. Hindi na lang sa tutulong. O sige, sabi ko, magkantay tayo na ng araw kasi pag AI, mauubusan yan eh. Okay, hanggang ngayon, nandun. Nakikishake hands, pumipita. One of these days, makikita niyo ang Pangulo dito sa Mindanao. At makikita niyo na ang Pangulo ay healthy, buhay na buhay, nagsisilbi sa ating bansa. Okay, ito pa. Dapat para pag-usapan natin yung mga hindi pinag-usapan lang eh. Ano pa naririnig natin? Colon cancer stage 4 daw, tapos nagbagong kwento, na-overdose. Diba? Na-overdose daw ng drugs. Kaya napunta sa ospital. Sino na po dito ang may kakilalang drug addict? Taas po ang kamay. Kilala niyo talaga. Wala? Walang drug addict dito? Kayo ang kilala, sir. Wala. Sige. Alam niyo, nung panahon ng Pangulong Duterte, tumulong ako sa rehabilitation. Sinabi ko na sa inyo. Ni-rehabilitate namin ang mga drug addicts na nag-surrender. Tumulong ako doon. Alam ko ang itsura ng drug addict at alam ko ang galaw ng drug addict. Ang drug addict, unang-una ko makikita sa mata. Yung mata niya, hindi yan makakatulog siya ng straight. Mata pa lang. Pangalawa, pag nagsalita niya, hindi may maintindihan. Kasi kwentuhan kayo ng matinong ngayon, maya iba na yung sinasabi niya. Ang drug addict, kapag may usapan kayo na magkikita kayo, sigurado hindi sisipot. Kasi maraming dahilan. O bigla na lang aalis. Okay? O syempre, payat. Diba? Wala sa sarili. Kaya ang drug addict, hindi mo pagkakailayan. Ang ating Pangulo, since 2022, nakikita natin araw-araw, pumupunta-punta kung saan-saan, mag-i-speech sa mga leaders globally at hinahangaan. Kaya ako personally, sa aking fake news yun. At ito ang masasabi ko, kita ko siya. Pumunta ako sa kanilang bahay. Sinasabi pa ni si First Lady, drug addict, hindi totoo po yun. So, huwag po kayong maniwala dahil sinasabi ko lang. Gamitin po natin ang mapanuri natin
hindi pa niya mababasa ng diretso. Kasi wala siya sa sarili niya. Okay po. Marami pa tayong fake news. Sinabi, shutdown, energy crisis. Diba? Walang ganito, wala. Huwag po tayong maniniwala. Ano pa mga ano ninyo? Yung mga fake news pa. Energy crisis. Mamili na kayo ng mga ano nyo dahil magsasara na yung mga gasolinahan, magsasara na yung mga supermarket, mamili na kayo, etc. So, ang ating mensahe po ngayon, bilang Pilipino, tayo dapat ay mapanuri. Kahit sino man, kahit anong political color mo, dapat mapanuri. Kahit sino mo paborito mong politician, o kandidato, o mayor, o dapat pa rin mapanuri. Kasi, huwag tayo maging nagmumukha tayong tanga. Ginagawa nila tayong tanga. Huwag tayo pumayag ng gano'n. Okay po? So, patalas-tas lang po yun. Ang more important, kung bakit kami nandito, represent namin yung mga programa na dapat ay napupunta sa inyo. Kayo po, dapat pumunta sa mga barangay captain nyo, grupo kayo. Sir, meron palang ganito. Meron palang yakat, meron palang mga ayuda. Saan na po? Punta kayo sa mayor nyo, sir. May budget pala, may mga beneficiaries. May bago. 6 months supply ng bigas. 10 kilos. 6 months. Saan po yun? At sino po beneficiary ang napili ko? Okay? At sir, may bagong budget ng mga LGUs. Yung scholarships para sa mga anak namin. Paano po ba yan? Saan po ba yung nakakakuha? So, ngayon, marami tayong malalaman at dahil malalaman natin kung ano-ano to, alam natin kung saan tayo pupunta, sino ang kakausapin natin, at ano ang ating hihingin at tatanungin. Ako, sino ang first speaker natin?